Ngayon marami na namang snatcher, marami na namang nawala lahat yan nung panahon nila. At saka talagang makikita mo yung presyo ng drugs really increased during his time. Gustong-gusto ko kasi siya dahil totoo siya. When I was fighting the water, nobody was listening to me. I was not a Duterte. I did not vote for Duterte. Cory Aquino baby ako eh. So nung iniimbestigahan ko yung tubig, I really submitted it to former President Noynoy Aquino. Pero no one was listening to me kasi nandun si Secretary Singson tsaka si Secretary Almendras, parehong Manila Water, Maynila yan. So, naka-cordon ako, hindi ako napapakinggan. When President Digong said, I don't know him, I never knew him, I just submitted all the investigation. And then I was given a chance to present to Secretary Panelo. Discuss ko lang isa-isa. And then lagi lang ako nagpapadala. And then siya lang yung only president who acted. And then talagang sinabihan yung Manila Water in Maynila. Ano kayo, nasisiraan ba kayo ng ulo? Ba't ko babayaran yung arbitration ruling sa Singapore? Tapos pinaluhod niya yung dalawa para tumino. Lahat ng sinasabi ko, nangyari. Public utility company na sila ngayon. So it only took the president, Digong. Doon makikita mo yung kahit di kanya kailangan. Walang palakasan. Facts lang. Tsaka yung first time namin naramdaman na nakakatulong kami sa mga ospital na talagang yung Malasakit Center was really something. Itong free college tuition fee, ilang dekada namin pinapasa to sa Kongreso. At lagi sinasabi, walang pera, walang pera, walang pera. Pero nangyari nung panahon nila. Ginawa niya ng paraan, nagkapera. Universal healthcare law is the same thing. Dahil ang tagal ko na, I've been in Congress since 2010. So makikita ko yung difference. Not perfect. Far Nobody from is. it. At saka sa kanya bumaba, nag-trickle down ang pondo. Literally. We can feel it kasi we're legislators eh. We can feel it because nasa ground kami. At saka talagang makikita mo yung presyo ng drugs really increased during his 20 pesos lang ang shabu. So, nagpa-frenzy lahat ng mga drivers niya, lahat, tapos nagaganyan. Itong panahon ni Digong, tumaas na 1,000 plus yung shabu, din walang nabibili. Tapos OFWs, pag umikot ka. Ito, perfect example. Meron ako nakausap sa Dubai, isang Filipino. Sabi niya, alam mo ma'am noon, nagpapadala ako ng pera. Nananakaw yung pera kasi nagda-drugs yung pamangkin ko na nagbabay sa nanay ko. Oh, kaya pala. Oo. Tapos nung naging si Digong, tumigil yung pamangkin ko. Kaya yung pera na iipon ng nanay ko. Ngayon, bumabalik na naman ng drugs. Pinalayas ko na dahil ng drugs ulit yung pamangkin ko. That's just one story. Yan ang story ng lahat. Kasi yung pera pinapadala ng OFWs, that's why they love the former president. Kasi napupunta sa droga. Kaya yung dedication niya, no? Kahit nandun siya sa Hague, ang daming pupunta talaga Kasi eh. naramdaman nila yung perang pinadala nila, hindi na-aksaya ng pamilyang pinagpadala nila ng pera. Hindi naubos sa drugs. Yan At yung hindi saka nakikita takot ng marami. talaga ang mga pulis noon. Noon. Ngayon, Operative I work. don't know. I mean, I'm just saying the difference. Ngayon, marami na namang snatcher. Marami na namang nawala lahat yan nung panahon nila. I mean, Isang araw lang, munting na ako manakawan. alam mo, naman mo to. Siyempre, umikot kami sa barangay eh. Kausapin mo lang yung mga barangay officials. They will tell Pero you. marami. Marami ka makukuha. Sorry, yan, umaba. But My I God. just wanted to explain kasi I'm sure mababash ako ng mga ano. But I just want it from personal experience Experience. because I've been through many administrations. Okay.